Alright, this week, gonna trade stocks that are large caps but still less than $10. Is 10 billion to 200 billion. To trade stocks that are less than $10, you can buy for this week. Not all, but these are the options. Okay, let's start with ABE. Okay, our criteria, titignan natin dito kung nasang phase sila. Nasa accumulation ba siya, advancing stage, distribution stage, or sa decline. So, goal natin dito sa accumulation and sa markup. Sa distribution, pwede rin kasi most of the time kasi sa stocks, nasa ranging stage eh. Tingin ko maraming mga dito, nasa advancing stage. Here, yung matitignan natin dito yung MACD niya, kung nag-cross na sila. Kasi crossing is a sign na may momentum na building up. And we will also look at their RSI kung malakas yung, and also we will look at the volume kung marami ba nagka-trade dito, kasi kung wala, magpapass tayo dyan. Okay, so let's start with ABEV. Okay guys, puro mga US stocks to So ito, drawing na ako dito. Ito siya, nasa base siya ng ranging market. Okay, ranging siya. So yun natin sa weekly. Anong stage pa siya? Okay, galing siya dito sa downtrend na to, sa decline phase. So ano to? Anong phase to? Yes, paki-type sa comment guys kung anong tingin yung phase to. Okay, yes, tama si Jurgens. Ano to? Accumulation phase. Alright, now then let's go to our daily. Napakaganda nito, perfect timing. Kaka-break niya lang ng EMA 50. Volume niya ang lakas, kalahati, 50% or 100% more than the average. Okay, average niya is 2, more than double. So okay ito. RSI niya, dark green na papataas, sloping upward, showing good promise guys. And RSI is at 63. So okay ito. Wait lang, markahan natin. Okay, next, AMCR. Amcor. Okay, so ito, na break niya rin yung EMA 50. Volume niya ang taas. MACD sloping upward, cross sila. And RSI 57, malakas. Anong phase ba to? Okay, nasa parang kakababa niya lang, parang pivot point. Pa-start pa lang yung pag-uptrend niya, or pwede itong mag sideways kasi mag-accumulate muna siya. What do you think? Will this consolidate first, or this will be a really a sign for a strong bounce? Ano ba yung magbabounce sa bang ganyan yung point? Let me know guys sa comment section. Kakatapos lang kasi nung dividend nila So usually pag before dividend yung price bumababa, and then tapos na nagkabigay ng dividend, ayan, bibili na sila uli ng stock. Natin uli nga sa daily. Sa 52-week low siya. So, may vacuum dito. There's a vacuum na possible na tumaas na siya. Pero, yun nga, kung susundin natin yung mga phase, baka mag-accumulate pa muna dito yan bago siya umangat. But, by the looks of this, having a strong momentum candle with high volume at binrake niya na itong 50, pwede nang baka tumaas to, numerous taas. Okay, so mamarkahan ko din yan. ASX
Volume is greater than the average. Okay. Nag-breakout siya dito sa trend line na dinrawing natin. Pwede. RSI niya 61. Pwede. Above 1050. Pwede kaka-cross lang no ano. However, ito nag-try mag-cross tong yellow line. Okay, nag-green siya. Pero bumaba lang. Okay, ito din, nag-cross siya. Kung nga, ito yung candle niya. Angat lang siya na onte, bumaba din siya uli. But here, sa umpisa, nung nag-cross yung yellow line, umangat, tapos nag-retrace. What do you think? Okay, mag-draw tayo ng ano dito. Resistance line yan. Bakit dyan? Kasi ito, nag-touch, nag-breakout, nag-retrace, breakout, bumalik, breakout, bumalik. So, nag-breakout, ito, nauntog, bumaba. Okay, so, by this, ano guys, kaya bibili ba kayo nito? O mag-wait na lang muna? For me, mag-wait na lang muna ako kasi yung pagka-breakout niya dito, medyo hilaw. Hilaw yung pagka-breakout niya dyan. And then yung volume niya, though 5 million din, no? And greater than the average. Medyo mahina. Parang konti pa. Eh, hindi ganito. To ultra high na volume. Medyo, kaya umangat-angat pa siya dyan. And where else? Eto. This candlestick above EMA 10, EMA 50 with high volume. And yet, bumaba din siya. Kasi mukhang kulang yung volume para i-push siya up. Okay, so for me, I'll just observe first. Okay, BBD, nag-breakout dito sa blue line. Okay, pero mukhang may resistance Mukhang may resistance kasi tingin yung weak dito. Umangata dito pero ni-reject. Bumaba. Here, ganun din nangyari sa kanya. Ni-reject, bumaba. However, since madaming volume at kita niyo naman yung MACD, ang lupit. Kaya, nag-push through siya dire-dire. But, in this case, ito mataas yung volume. Yung MACD sloping upward. RSI malakas. Well, what do you think guys? Will you buy this? Ako siguro, teka na muna dito. Mag-breakout dito. Then, saka ako bibili. Okay, again guys, as traders, no? Hindi tayo, we are not here to predict. We will not wait for predictions. We will wait for confirmation. So, for me, gusto ko ng confirmation muna dito. Meron siyang breakout dito with volume. Then, retrace. This is where we buy. Okay? Ba yan? B, B, B. Next on our list is BBVA. Medyo puro tayo bangko Ito nag-breakout. However, nauntog dito sa 52-week high. Volume niya medyo onti lang. So, medyo waiting muna yung mga dito, buyers. Siguro nantay nila yung mga traders na ang strategy yung multi-year or 52-week high or consolidations at the highs. Yan, nagantay muna sila mag-breakout dyan. Mag-breakout dito, mag-breakout, then retrace, then that's the time they buy, then okay. So, though our MACD is strong, naggan sila, nagdikit na. And then RSI is strong, let's still wait for a confirm. Alright? Next, BCS. Tsaka yung market, no? Kinda choppy. So, medyo hindi ako excited sa ganyan na patalon-talon Okay lang kung nasa 1 hour or sa minutes time frame yan Pero, okay, nasa support near 52-week low with the high volume. However, the MACD is just about to cross and RSI is at 43. At the same time, medyo choppy markets, ang lilit ng mga candlesticks, low volatility. So, will you buy this? Okay, so ito siya Ito, then umangat siya dire-diretso, diba? But for me, since this is a choppy market, I will have to observe. BSB. Okay guys, thanks to Investagrams Una, ang mura lang nung itong Prime, parang 300 lang yata per month. Compared sa TradingView, medyo Chato,
ang dami mong indicators na pwede gamitin. Kahit yung free. Kaya thanks to, shout out to Instagram for helping Filipinos opportunity. Okay, MACD sloping upward, RSI sloping upward, nasa 60. Our volume is ang baba, 488,000 and below average. Tapos nasa gitna siya ng ating support and resistance. Actually, itong 52-week low, 52-week high, pwede natin siyang gawing support and resistance. Pwede. Okay. However, ito kakross lang ng 10 EMA to our 50 EMA. Could be a good sign. But, pwedeng may dito. Possible resistance. Ito, untog siya dito, bumaba, nag-breakout, naging support, breakdown, naging resistance. Well, hindi ko siya bibilin because of the volume and then itong possible resistance. Maybe pagka, okay, next. EBR. Ito rin, medyo maganda. Ayan, kagaling nyo lang sa downtrend, umangat, bumaba. But, drawing trend line here. It's an uptrend. High volume, MACD sloping upward, RSI at 64. But the candle is doji. So, indecision siya. Okay? So, I think I just have to wait here. Hindi natin alam. Baka meron silang alam na hindi natin alam. Okay, mag-draw tayo ng bakit. Kasi bakit siya na-reject? Nare-reject siya dito sa price na ito, itong 7.64. Kasi, previously, yung price niyan is a support. Support. So, maybe the traders who are buying here, kasi di ba pag previous support, turn resistance, medyo strong yan. Okay, in spite of the volume. Kaya, nare-reject. Okay, so, what we will do is that, we will wait for it to break out in this space. Okay? Break out dito. Breakout dyan. Then, medyo malaki pa naman yung may more or less, more than $1 pa naman yung pwede niya itaas dito. This will be our next resistance. Okay? Tingnan na natin sa na-break niya na nga din yung EMA 200 eh. Okay, so mga magbibilihan dito, yung mga MA Warriors or EMA Warriors. Okay. EMA Warriors. Sino yung mga yun? Yung mga bumibili sa pagka-cross ng EMAs. Itong mga MAs, moving averages. Okay? So, yun guys, natutunan ko, no, na nakikita natin na what they say, itong trading is a zero-sum game. Ibig sabihin, it's either you win or you lose. So, pag nag-lose tayo dito, may mananalo. Okay, so, in this case, tingin ko, marami tayong kalaban, madaming klaseng traders. So, ito, yung mga bumibili dito, tingin ko lang, So, let's see. HLN. Alam niyo, HLN, wala dito sa Instagrams, eh. Okay, next. iTab. Dito, YouTube, iTab. Okay. Nasa range siya. Kaso nandito siya sa medyo upper part na ng box na to. Okay. Though, MACD niya, upward. RSI 62, malakas. Volume is 13 million. Slightly below the average. However, it is higher than the previous volume. So, should we buy? Yung mga matapang dyan, bumili na. Ako, parang papwede, pero hanap pa tayo ng ibang, mas maganda-gandang setup. Okay?
to. Medyo malaki pa naman yung upside niya. 30-45 centavos upside to 52-week high. Well, observe muna tayo dyan. Observe. Okay, LYG. Okay, downtrend siya. And then nag-pivot siya dito. Nag-pivot siya. So, ang tanong, aangat na ba siya? Well, for me, doji siya sa indecision candle yan. MACD pa-cross pa lang, di pa siya sure. RSI 52, mataas na. But, above ano siya, EMA 10. But below EMA 50. So, pwede ito naging resistance siya itong EMA 50. Kaya, naging doji siya. Well, pass muna tayo dyan. Pass because volume is less than the average and yung candlestick niya indecision, though nag-cross na siya dito sa EMA 50, no? Nag-cross na siya EMA 50, but nga nag-hesitate siya. Okay, so pass muna tayo dyan. MFG. Okay, sloping upward. Ano siya? Uptrend. Ang taas niya, but nearing 52-week high. MACD cross. RSI 67. Malakas. But nearing a possible resistance here. Kaya pass na muna tayo dyan. Pass. Wait for breakout tayo. MUFG. Mitsubishi. Okay, Mitsubishi parang pareho lang din sila, no? Nearing 52-week high. Again, ang bili na natin dyan dito, pag nag-breakout dito sa 52-week high, nag-retrace. Ayun, doon tayo bibili. Breakout, retrace, candlestick na maganda. Ayan, dyan tayo bibili. Okay. So, ganda ng MACD, oh. RSI niya, maganda rin. Let's see kung tama tayo sa ating analysis. Kay NIO. E-vehicle to eh. Okay. Volume niya above average. Nandito siya sa kakaangat niya pa lang dito sa EMA 10 natin. Nasa just bounce from support. Maganda. MACD. Just cross. Cross ba talaga to? Yeah, nag-cross na nga siya. Ito. Okay. RSI 50, minimum, papasok pa lang siya dun sa range ng 50 to 70 natin. So, pwede. Wait lang, lagyan mo. Pwede. Kaya guys, bibili nyo ba yan? What you think? Pakilagay na rin yung comment. Okay. What else? NOK, Nokia. Kaya mo ba? Nokia. Hindi kaya. Okay. Yeah. Ito, medyo umangat siya dito sa EMA 10. However, volume is below. MACD, ito, pa-cross pa lang. Ganda naman ng itsura. RSI 51. Ano guys, bibili ba tayo? Kaya lang, ito yung possible niya. Resistance tong EMA 10. Tsaka ito rin. Pwedeng resistance to. Ayan, lagyan na nga natin. Ito na lang. Para lagyan natin itong ganito. Ayan. Para range siya. Hindi siya yung actual na price siya. Ayan. Ayan na possible ano niya. Resistance. Lagyan nga natin ng shading. Ayan.
Okay. So, observe na lang muna tayo dyan. Ang maganda pag na-breakout yun na to. Okay. So, next. NU. Sino ba sikat na basketball player ni NU ngayon? Dati sila Ildefonso eh. Alam ko lumipat yun ng Ateneo. Okay, NU. Nandito yung school ito yung bank to sa States. Sa States. Okay. Nasa 52-week high. So, pass na muna tayo dyan. Anong gagawin natin? Please type in the comment section below. D3. Oh, D3 ano? Tama. Antay muna tayo ng breakout. Good thinking. And WG. Okay, pass tayo. Why? For obvious reason. Below EMA 10. MACD natin nakayoko. Okay. Okay, Bangko Santander. Ito, maganda rin to, no? Look at the volume, above average. Yung ating 10 and 50 EMA, pagka-cross pa lang. RSI natin is 57. But, yes, tama kayo. Dahil dito sa indecision to na doji. Na gravestone doji. Okay, so maganda nga yung pwesto niya. Nasa uptrend siya. Nandito siya sa support area. But there seems to put to a halt. Okay, lagyan natin ng ano. Baka dahil dito sa ating ayan, previous resistance. Ayan, resistance. Kaya hindi siya tumuloy. In spite of the volume that we have. So guys, ganun no, pag titingnan na natin siya, hindi lang yung dahil yung candlestick, hindi lang dahil sa MACD. There should be a confluence from several indicators like in my case, ito tumitingin tayo sa volume, tinitingnan natin yung MACD, tinitingnan natin yung candlestick niya para malaman natin kung okay siya. Okay, next is SMFG. Okay, nearing 52-week high. So, pass. Okay, who else? Ganda pa ng MACD, oh. MACD, ganda ng pagkakakross. RSI 67, ganda. Pero, kayo guys, kung gusto nyo itong i-trade, oh, parang hanggang resistance yan na 52-week high, ano lang, ang upside lang is 0.08 cents. Is it worth it? The risk? Is it worth the risk? Well, it's up to you. Ika nga ni Tito Vlogs, KKBB. Kanya-kanyang bili at benta. Okay, this is not a recommendation. Alright, next. Snapchat. Snapchat ba itong Snap? Okay, just cross EMA 10 and 50. Okay, bakdi ang ganda. Pagkataas. Wait lang may okay, RSI 69. Mukhang maganda. However, the volume is kind of weak. So, tsaka yung candlestick siya may rejection yun. Pababa. So, ito mga to, yung mga weak na sa taas. Umaangat siya. Okay, so medyo I'm not so convinced.
Dahil ito nare-reject siya dito. Kaya yung mga tumitingin siguro sa panahon na to, kita nila kakaganon din eh. Same pattern, no? Guys, nga pala sa itong technical analysis, we are looking for cycles, patterns, and familiar setups. Kaya and so nauuntog siya dito. So baka to ganun din mangyari sa kanya. Ma-reject or magko-consolidate muna dito ng medyo matagal-tagal. Ito, box na lang, box. And possible consolidation here. Bago siya umangat. Okay, kasi gaya ito, nag-cross na nga siya dito. Pero consolidate muna siya. So having the same volume. Okay, so yan yung tingin natin pa pwedeng mangyari sa kanya. But again, we will check on Monday if we are right or wrong. Okay. Snapchat, TF, Choppy yan. Ayaw natin yan. UMC. Okay, ang lakas, ang taas pa ng upside Possible vacuum. Guys, will you buy this? Laki yung upside. And then, volume niya, nasa 7 million. Slightly below the average. RSI niya, binutas yung zero level. Okay. And then RSI 67, malakas. Nasa uptrend siya. Okay, possible resistance. Kaya na-reject yung price. Sige, lagyan natin ito. Ayan. So, again, ano gagawin natin? D3. Jurgens. Lewis. Yeah, tama. Wait for a confirmation. So, pwede kasing bumabayan dito, ma-reject. Possible, okay? So, okay, last stock. Large cap to, guys, kaya kung medyo small account lang kayo, gaya ko, pwede pa rin tayo lumabang kasi ito, mga large cap to, mga minimum nito 2 billion. And yet, may mga ganitong presyo lang, 4.62. Okay, ito, medyo wait muna tayo, no? Nandito nga siya. Volume niya, onte. MACD niya, hindi pa sila nagko-connect. RSI below 50. So, pass muna tayo dyan. Sino ito? With Y-Pro. Pass. Okie-dokie. So, that's all, guys. So, tingnan natin how good will the market be to us if we will profit or we will lose. We will profit or we will gain knowledge. Okay, so guys, risk management, take note, so make sure na we are disciplined and strong enough, brave enough to cut our losses short and let our winners run. Okay, so guys, i-update nyo na lang ako. Mag-update tayo kung ano nangyari dito sa mga stocks natin for this November 2023. Pa-close na tayo, pero tingnan natin. Okay, baka makapitik pa tayo ng mga wins dito. Okay, let's continue to build our momentum na
na gumaling sa trading, the stock market. Huwag na natin muna intindihin yung mga kung ano-anong mga bali-balita. Actually, marami nga nagsasuggest, to babasa ka ng news, ng mga macro environment. Okay din yun, kaso baka as traders, baka makloud yung judgment natin eh. Okay, so kayo, it's up to you. Ako recently tingin ako sa mga Twitter, however it affects my my decision making. Ito kasi technical analysis, ito na yun eh. Ito yung movement ng market eh. Nakita natin dito kung ano ba yung mga investors, parang hesitant ba sila o natakot ba sila o naging greedy sila o they can see the momentum na gusto nilang sumakay doon. So yun guys, for me I'll stick to this para ito nakikita natin yung movement eh. Parang kunyari manood ka ng Formula 1, papanood mo yung galaw ng mga sakyan, hindi mo naman titignan yung sabi ni Toto Wolff, sabi ni Horner, parang wala namang bearing yun eh. Kung ano sabi nila eh. Makita natin yung sa karera mismo, di ba? Sino una, sino nag-overtake, sino na-flatan, sino nabangga. And with that, makikita natin most likely kung sino pa pwede manalo. Alright, so guys, may the profits be with you. Stay disciplined, stay motivated, keep the energy, and let's make millions of money. Alright? Goodbye. Have a strong week. Bye.